Kapag MIG ang gagamitin mo, ito, yung ground connection, ground cable, ito yun. Ito naman yan sa gitna. I-share ko lang sa inyo mga boss ang ating MIG welding machine na nabili natin sa online. 5.5 pagkabili natin ito. Kaya natin to binuksan para linisan hanggat maaga. Maglilimang taon na ito sa atin. Napakaganda nito, malakas, maganda gamitin. Pwede sa manipis at pwede sa pakapal na wieldingin. Kung manipis meron siyang MIG, kung medyo makapal meron siyang stick MMA. And kung mapapansin nyo mga boss, marami na siyang alikabok. Kapag tumagal na hindi na linisan, tas i-standby mo pa, ayan, pwede yan dyan magkaroon ng moist, at yun ang naman ang pwede maging dahilan sa pagkasira ng ating welding machine. Kung mapapansin nyo, yung mga diode, resistor, maliliit, yung ganyan kasi, ano rin yan, diode din yan. Maliban sa overuse, ang isa rin sa dahilan yung nagkakaroon nga ng moist ang ating gamit sa tulad nito, welding machine. Ayan. Maliliit kasi siya. Inverter na kasi ito na welding machine, kaya maliliit na kanyang pyesa. Hindi katulad ng sinaunang welding machine. Ayan. Ito naman ang kanyang flux cord para sa MIG. Gagamitan natin to ng blower, tapos malit na brush. Kung bibili ka ng welding machine, ito, ganitong welding machine, maayos gumana, pwede pa matagalan. Ito mga boss, na linis na natin ang loob ng MIG welding machine. Nakabit na rin yung cover. Sa nagtatanong kung saan ito ikinokonek na isang wire, kapag MIG ang gagamitin mo, ito, dito ilalagay yan mga boss. Ganyan. Yung ground connection, ground cable, ito yun. Ito naman yan sa gitna. Ayan. Ground cable, ganyan. I-open natin. Sa pagana ng MIG, ayan, itong ilaw kung saan yan ibig sabihin yan yung MIG kapag natapat yung red light. Ayan, ito naman sa TIG, wala naman tayong gas, kaya hindi naman ginagamit yung TIG na yan. Ito lang, ito sa stick MMA. I-press mo lang ito. Tapos yung wire, 0.9 yung wire, tapos manual. Dito na muna lang ilagay sa Cernigic, pinaka para siyang automatic. Ito yung sa amperes, ito ang i-adjust na amperes. Ito ilagay lang sa gitna kapag naka Cernigic. Kapag manual, ayan,
Ititimpla mo yan, dalawa na yan. Ito yung amperes, tas ito naman yung sa init. Ganon din sa bilis ng labas ng wire. Connected yan. Ibabalance mo lang. Pero kapag naka-syringe katulad nito, hindi mo na ito kailangan i-adjust. Ito lang, amperes na lang. Yan. Hanggang ano to? Hanggang 250 amperes. Pero madalas gamitin lang dyan ay ano lang 90 to 130 amperes. Kaya naka-syringe. Ito na yan, pwede na yan. Yan lang kanyang, ang posisyon naman ng wire pa ganyan. Mali pag press nito, iikot na yan. Yan. Bali kapag dinikit mo, hindi siya gagana hanggat hindi mo ipipress. Kasi ito yung ano niya, switch. Yan. Kapag sobra ang nilabas na wire sa pagbalik, bababa mo lang ito. Tapos ikot. Atras, ayan. Kapag nagsobra. Tapos balik ulit. Balik natin. Ngayon kung gagamitin mo naman ang stick MMA welding rod to, lalagay mo naman dito sa MMA. Ayan, MMA. Tapos ito ang kanyang amperes. Ayan, 100 amperes. Ito wala na ito connection kasi naka ano siya, stick. Ito na lang amperes sa stick. Ano yan, 90 to 130 amperes. Depende na lang sa iyong i-welding kung manipis o makapal. O kaya horizontal or vertical. Tapos pag dating sa cable, pag connect ng cable kapag MMA stick, tanggalin mo ito. Ito naman, inilipat mo dito. Lagay mo na itong may rod sa gitna sa plus. Ayan. Pero pwede naman yan, no, magkabaliktad. Pero para ano, hindi nakakalito, sundan mo na lang yung plus minus, negative positive. Kung sakali magkabaliktad, okay lang naman yan. Magdidepende na lang yan sa iyong i-welding kasi magkakaiba ang ano yan pagdating sa paglusaw sa welding rod kung magkabaliktad. Pero pwede rin gamitin. Yan lang po mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating video.